Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Yun, magandang araw mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay reactionan natin tong video, no? Itong episode na to sa Rapid Tulfo in Action. Na kung saan, no? Na topic or na palabas dito sa Rapid Tulfo in Action, yung patungkol dun sa viral video. Yung bata na sinabihan na magpabili ka sa nanay mo ng ice cream, di ba? Nag-viral talaga tong video na to eh. Wait lang mga master. Ang mali yata yung connection ng wifi ko. Putik yan. Ayun, okay na. Tabingi ang ano natin dyan. Video natin pag ano. Pag mahina internet. Yun mga master, no, reaction na natin tong video na to. No? Kasi dahil viral issue, nandito na naman sa Rapid Tulfo in Action. Siyempre, with Rapid Tulfo, ano pa ba? Ito yung nakakapagtataka dito kay Rapid Tulfo eh. Senador, pero nasa Rapid Tulfo in Action. Nagbo-broadcaster, putik yan. Uma-action si Idol, putik yan. At yun mga master, sabay-sabay natin reactionan to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. At let's do this! That kanina at napakarami raw na nagtag sa atin at ni-request na action na natin to. Libo na nagtatag sa atin. And then actionan daw. Pero spoiler ahead mga master, no. Yung itong si nanay, no, yung nanay ng bata na sinabihan na magpabili sa nanay niya ng ice cream. Yung hindi binigyan ng ice cream, wala namang balak makipag-ayos dito sa complainant. Doon sa doon sa complainant, doon sa lalaki na nag-post ng video, no. Wala siyang balak may pag-ayos. Ang gusto niya nga daanin ito sa due process. Gusto niyang daanin ito sa kasuhan. Ang nakakapagtataka lang dito, bakit kinontent pa ni Idol? Anong purpose? Ako, di ko talaga maintindihan. Anong purpose, bakit kinontent pa tong patungkol na to sa viral issue na to, no? Sa viral video na to pala. Hindi viral issue. Sabagay, viral issue yan. Pero, ang nakapagtataka lang, bakit kailangan pa i-content kung wala namang planong makipag-ayos yung nanay? Di ba? Dahil ba sa tinag lang sila? Para, ano sabi ni Idol? Solusyonan yung problema na to. Tama, di ba? Sabi? May raw na nagtag sa atin at ni-request na action na natin to. Libo na nagtatag. Actionan pala. Actionan? Anong magiging action kung wala namang planong? No? Planong makipag-ayos yung nanay. Tsaka Idol, senador ka, di ba? Bakit andiyan ka na naman sa Rapid Tulfo in Action? Pag viral talaga, putik yan. Andiyan ka na naman. Imbis na magtrabaho ka Nagbo-broadcaster ka na naman. Putik yan. Tatag sa atin. And then, yung mother ay nakipag-ugnayan na sa atin at nakita ko yung video. Opo. Talagang ito pa, nakipag-ugnayan daw sa kanila. Yun na nga, no? Spoilers ahead. Walang planong makipag-ayos yung nanay. Tanong ko, Rapid Tulfo, bakit siya makikipag-ugnayan sa inyo? Kung wala naman siyang planong makipag-ayos. Di ba? Sinabi mo, kakasabi mo lang, yan, di ba? At napakarami raw na nagtag sa atin at ni-request na action na natin to. Libo na nagtatag sa atin. And then, yung mother ay nakipag-ugnayan na sa atin. At nakipag-ugnayan. Anong purpose niya para makipag-ugnayan? Yun nakapagtataka Anong purpose niya? Bakit siya makipag-ugnayan kung hindi naman siya makikipag-ayos dun sa nag-post ng video? Di ba? Tanong Idol, bakit ganon?
Parang ang gulo eh. Hindi ba parang kayo ba yung nakipag-ugnayan? Tanong Rapi Tulfo, kayo ba or siya? Kasi parang nakakapagduda talaga eh. Kasi kahit ako, bakit ako lalapit kung wala naman akong plano makipag-ayos? Bakit naman ako makipag-ugnayan dyan sa Rapi Tulfo in Action? Di ba? Bakit naman ako makipag-ugnayan sa inyo? Eh gusto ko naman daanin ito sa due process. Gusto ko naman daanin ito sa kasuhan. Idol. Kita ko yung video. Opo. Talagang, Hindi po na-blur yung mukha ng bata. oo, sir. pamamahiya talaga dun sa bata. Opo. Parang sinasadya na pahiyain. Yes, pamamahiya talaga yun, no? Talagang hindi maganda. Hindi naman talaga maganda yun, no? Sa pag mga bata ng usapan, talagang negative talaga tayo yan, no? Bakit kailangan pa kasing i-post? Diba? Kahit sabihin natin nandun din yung mukha ng anak mo, eh kung merong nasagap na video, merong nahagip na video na nasama yung anak ng iba, 'di ba? Tapos meron ka pang nagawa na alam mo sa sarili mo din na hindi maganda, dapat hindi mo na talaga pinost. Pero ang sabi ni Idol kasi, hindi daw maganda eh. Pakinggan nyo ha. Talagang, Hindi po na-blur yung mukha ng bata. oo, Mm. pamamahiya talaga dun sa bata. Sabi ni Shari, si Freddy Libaya. Sabi ni Shari, di ba? Hindi daw na-blur yung mukha ng bata. Tapos, pakinggan nyo si Idol. Si Idol nila. Kita ko yung video. Opo. Talagang, Hindi po na-blur yung mukha ng bata. oo, sir. pamamahiya talaga dun sa bata. Opo. Parang Pamamahiya daw doon talaga sa bata. Yes, Idol, pamamahiya talaga yun sa bata. Hindi bliner eh. Di ba? Hindi bliner. Pero ito, Idol, tanong. Bakit dyan sa Rapi Tulfo in Action? Yung away pamilya, no? Away pamilya, mag-asawa, kabitan. Di ba? Pumupunta dyan yung mga anak ng mga napupunta dyan na may isyong kabitan, di ba? Blur nyo yung muka. Di ba? In fairness, biniblur nyo naman yung muka ng mga bata. Ang problema, Rapi Tulfo, bakit yung muka ng mga magulang nakabalandra? Anong purpose? Di ba? Na dapat, na bakit yung mga bata na blur yung muka? Pero dapat, di ba, pati yung muka ng mga magulang naka-blur din. Kasi, wala rin eh. Kahit sabihin natin na blur yung mukha ng mga bata, eh kung mukha naman ng mga magulang nakabalandra, nakikita ng taong bayan, no? Nakikita sa internet. Di ba? Eh malalaman din yun ng mga nakakakilala sa kanila. Lalo na yung nakakakilala sa mga magulang nun. Di ba? Sa tingin nyo ba makakaligtas yung mga anak nun sa pambubuli? Eh hindi naman pala maganda na hindi biniblurred yung muka, especially yung mga bata. Di ba? Pero dapat especially din yung mga magulang. Kasi nga, makikilala pa rin yun eh. Nang nakakakilala sa kanila. Di ba? Hindi man sila makikilala ng taong bayan dahil naka-blurred yung mukha ng mga bata, pero yung mukha ng mga magulang nila, kita. Bakit ganun, Idol? Tanong, Idol, bakit ganun? Eh, hindi naman pala maganda yun. O mga Tulfonatics, sa Idol nyo na nanggaling, hindi maganda yun. Yung hindi biniblurred yung mukha ng mga bata. Hindi blurred yung mukha ng bata. Yes, hindi naman talaga maganda yun. Pero nga, bakit yung mga magulang, no, ng issue ay kabitan na napupunta dyan sa Rapi Tulfo in Action, hindi nyo man lang biniblurred yung mga mukha, binabalandra nyo pa. Putik yan, naka-thumbnail pa nga. Tapos, yung mga tawag nito, yung title ng inyong video, putik yan, daig pa. Yung Viva Max. Putik na mga title yan, pang Viva Max. Pang Viva Max yan, di ba? Yung mga malalaswa. Di ba, ganun? Ganun yung mga title. Tapos, naka-thumbnail pa yung mga muka. Nakabalandra, hindi man lang blurred. Di ba? Tapos napupunta yung mga anak nila dyan. Di ba? Biniblurred yung mga muka.
Tapos hindi pala maganda yung hindi biniblurred. Double standard ka ata, Idol, ah. Di ba? Double standard ka, Idol. Bakit ganun? Hindi pala maganda eh. Sinasadya na pahiyain. Akala nung nag-post ng video, sikat na siya doon at maganda yon. Sabihin mo yan sa sarili mo, Rapi Tulfo. Akala mo sikat ka na dahil ginawa. Sikat ka naman talaga, Rapi Tulfo ka eh. Matagal ka nang sikat. Pero ito lang, no, mga Tulfonatics, bakit pag si Idol pwede? Di ba? Hindi masama yun. Di ba? Hindi pangit yun. Okay lang yun. Na i-blur natin yung mukha ng mga bata, pero yung mukha ng mga magulang nila, wag natin i-blur. Bakit? Di ba dapat kasama yun sa pagbe-blur? Di ba? Dapat walang matitrace yung mga taong bayan na nanonood sa inyo kung sino yung mga tao na napupunta dyan sa Rapi Tulfo in Action. Lalo na kung away pamilya ang issue. Di ba? Kung kabitan ang problema. Kasi hindi maganda, kawawa yung mga bata, damay sila. Di ba? Putik yan. Yung idol nyo, nagsasabi hindi maganda yun. Joke talaga. Putik yan. Akala nung nag-post ng video, sikat na siya doon at maganda yon. Parang nagpa-prank siya. Maganda yun. Hindi yun maganda, di ba? Pero pag si Idol, no? Mga Tulfonatics, gano'n na ba talaga kayo kabulag? Hindi nyo na ba talaga nakikita yung mali ni Rapi Tulfo? At yung Rapi Tulfo in Action? Yung mga nangyayari dyan? Di ba? Hindi nyo ba talaga nakikita? Maganda ba yun? Di ba? Na kung saan nagkakaroon nga kagad ng trial by publicity, di ba? Lalo na yung yung guilty until proven innocent, putik yan. Di ba? Ikaw yung pinagbibintangan ng ganito, pero ikaw yung magpapatunay na hindi ka gumagawa ng masama. Di ba? Parang baliktad eh. My goodness. Siya, pero hindi. It's a very bad prank. Opo. Kung yun ang gusto niyang palabasin. Opo. O Very, very bad prank. Very, very bad talaga yon, Rapi Tulfo. Diba? Pero, yung ginagawa nyo ba dyan sa Rapi Tulfo in Action? Hindi rin ba bad yun? Diba? Na kung saan namamahiya kayo? Diba? Ang dami mo nang sinigawan dyan sa programa mo, Rapi Tulfo. Di ba? Mga Tulfonatics, yang puon nyo, ilan na ang minura dyan sa Rapi Tulfo in Action? Tingnan nyo sinabi niya, ha? prank siya, pero hindi. It's a very bad prank. Opo. Kung yun ang gusto niya. Very, 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 very bad prank. Yung kay Idol, hindi nga prank yun eh. Di ba? Hindi prank yung ginagawa ni Rapi Tulfo. Totoong, di ba? Ginagawa niya. Walang prank doon. Yun ba? Hindi yun bad? Dahil nasumbong lang sa Rapi Tulfo in Action. Putik yan, masamang tao na kagad. Dahil may nakarating na sumbong na ganito, ganyan. Di ba? Ang ginagawa ni Idol nyo. Mga Tulfonatics. Very, 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 very bad. No? Ang galing magsalita ni Rapi Tulfo, no? Ng very, very, very bad. Yung sarili niya, hindi niya masabihan na
My goodness. palabasin. Opo. O joke, napakasakit nun. Okay, lalo pat batang involved. Meron tayong video bago natin kausapin si Lalo na kung bata yung involved. Grabe, no? Salita si Rapi Tulfo, no? Nikilabutan ako, eh. Bakit ganon, Idol? Bakit? Bakit ganon? At bakit ka nandyan sa Rapi Tulfo in action? Di ba dapat nasa Senado ka, nagtatrabaho? Bakit iba yung tinatrabaho mo? Bakit kailangan mong sausawan yung problema na hindi naman gusto ng nanay na makipag-ayos? Ang gusto lang naman niya, daanin ito sa korte, sa kasuhan. Ano pang purpose? Kung bakit kailangan mo pang sausawan yan? Dahil madami ang nagtag sa inyo? Putik yan. Unang-una, senador ka, kailangan alamin mo yung mga bagay na alam mo yung tama sa mali. Putik yan, tama pa bang sausawan yan? Di ba? Joke talaga eh, no? Nanay Idol Rafi at mga kapatid, panoorin niyo po. Ito yung video. Di ba? Blinerd na nila. Uy, hindi na makita anak ka. Gusto mo rin? Bili ka sa mama mo. Oh, Hindi ka binigyan ng ice cream? Tsaka ito pa, no? Ito pa. Sabihin na nating mali yung ginawa nito ni Sir, no? Itong lalaki. Mali yung ginawa niya. Pero tama rin ba na ipalabas pa dyan? Kasi, pwede kasing bumaliktad ito sa anak niya. Di ba? Lalo na yung mga tao. Hindi natin maano yung mga tao eh. Meron talagang tao mapanghusga. Di ba? Baka bulihin din yung anak niya. Di ba? May mga ganun tao yung gumagante. Di ba? 27 million subscribers. Madami makakapanood niyan. Hindi na natin tatapusin tong video na to mga master, no? Masyadong mahaba. Tapos, ang ending lang naman hindi naman makikipag kasundo itong nanay, di ba? Korte na ang bahala, di ba? Korte na daw to. Dadaanin na to sa due process. Dadaanin na to sa kasuhan, di ba? Pero kasi, bakit kailangan pa kasing ipalabas? Ito yung nakakapang Bakit Idol? Di ba? Kawawa naman din yung anak nito ni Sir. Pwede din mabuli. Dahil nakabalandra yung mukha ng tatay niya dyan eh. Tingnan nyo Ano lang minutes ba to? 59 seconds. Saan ba? Ito, nakabalandra yung mukha ng tatay. Meron pa nga siyang sinabi dito na saan ba? Hanapin natin. Yung death, parang nakatanggap na sila ng death threats. Dahil dun sa pangyayari. Yes, may mali siya. Man pwede talaga yan. Malaking no talaga yung ginawa niya, di ba? Pero, di ba? Lalo na ngayon na lumabas dyan sa Rapi Tulfo in action, mas marami makakapanood. Di ba? Kawawa din yung anak niya. Mas lalo silang, di ba? Alam niyo naman yung mga tao. Matang mapanghusga. Kaya dapat hindi na yan pinapakailaman. Kasi nga, mas lalong gugulo yung pangyayari na dapat tapos na. Na dapat daanin na to sa kasuhan. Mga Tulfonatics, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung mga pangyayari? Kung ano ang pwede pang mangyari. Dahil lumabas pa ito sa Rapi Tulfo in action. Ilang million views to? Ilang million views to? 1.2 million 8 days ago. Di ba? Nag-viral na to sa Facebook. Ba't kailangan pang i-spread palalo yung pangyayari na to na wala namang kasalanan yung anak din to ni Sir. Pwede kasi madamay eh.
Diba, sinasabi ko nga na nakabalandra yung mukha ng mga magulang dyan. Pero yung mukha ng mga bata, nakablurred. Tama naman yun, nakablurred yung mukha ng mga bata. Pero dapat tama din, na i-blurred din yung mukha ng mga magulang. Kasi makikita din sila eh. Malalaman din. Ng mga nakakilala dito sa magulang. Na yung tatay nila, may ginawang hindi maganda. Hindi nyo pwedeng sabihin na hindi yan mabubuli yung anak. Pwede mabuli. Pwede mabaringan. Mabaringan ba yun? No? Mabalikan. Itong anak niya. Ng pambubuli. Dahil yung tatay niya gumawa ng hindi maganda. Di ba? Tingnan nyo mabuti mga tulponatics. Ang galing, di ba? Sinasabi ni Idol, hindi maganda yon, hindi maganda. Pero, ito, kitang-kita, nakabalandra yung muka. Nico Jimenez. Meneses pala, putik yan. Jimenez. Meneses. Joke, no? Ang labo. Ang labo, Idol, ah. Ang labo. Bakit ganun? Bad pala. Pero bakit hindi nyo blinerd yung mukha ng magulang? Diba? Kahit sabihin na natin nag-viral yan, pero hindi pa rin alam lahat yan ng buong Pilipino. Diba? Eh ngayon, lumabas sila sa Rapid Tulfo in Action na may 27 million subscribers. Labas pa Facebook, ha? Hindi ko alam kung ilang million followers nito ni Idol eh. Ng Rapid Tulfo in Action eh. Eh di mas maraming nakapanood. Very, very bad. Ay nako, mga tulponatics, kailan ba kayo gigising? Bakit hindi nyo talaga makita yung mali na ginagawa ni Rapid Tulfo? Yung unang-una pa lang eh, paglabas niya pa na yan sa Rapid Tulfo in Action, mali na. Senador natin siya, huwag siya makakalimot. Dapat nandun siya sa Senado nagtatrabaho. Dahil yung mga kasama niya, nagtatrabaho doon. Nag-iisip kung paano mag-amyenda ng batas, paano gumawa ng batas. Pero si Rapid Tulfo, nakikisawsaw sa mga issue na kung saan nag-viral. Putik talaga, di ba? Ano ba yan? 59 seconds yan. Gusto mo rin? Nabili ka sa mama mo. Oh, Most replayed. May ayos may ganito na pala si ano, no? Most replayed. May lumalabas pa na most replayed. Hindi ka binigyan ng ice cream sa mall? Thank you. Pakinggan lang natin yung ano, yung pag nakausap na yung si Sir na. Ice cream na. inyo. Hindi pa. Meron siyang kasamang anak din niya. Hindi. Oh, Sir Rafi. Okay. Sa kabilang Yung binabayaran per hour. Nico, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, Sir Rafi. Okay. Sa kabilang linya po, Hindi naka-blurred yung mukha ng tatay. Rapid Tulfo. Yung tatay, hindi naka-blurred yung mukha. 27 million subscribers. Napapanood yan. yung nanay po ng bata na napahiya po at pinost niyo pa po sa social media yung pagpapahiya. Bakit niyo po ginawa yon, Sir Nico? Sige. Bakit nyo pa pinost? Yung pagpapahiya, Rapid Tulfo, tanongin mo sarili mo. Bakit pa kayo nagpapalabas dyan ng mga episode nyo na kung saan mapapahiya yung kababayan natin pobreng mahirap? Tanungin mo sarili mo. Sir Rafi, ang sa akin lang naman po, first time ko po actually maglalabas ng statement about po dito sa nag-viral na video. Opo. So, ang sa akin naman po dyan, it was never my intention na mapahiya po yung bata. Kung mapapansin nyo po, in-upload ko po siya sa social media platform ko na TikTok which has less than 100 followers. So, kung intention ko man po... Pero hindi ko sinasabi dito na tama yung ginawa dito ni Sir. Maling-mali talaga, ha? Pero tama rin ba na ilabas pa yan sa Rapid Tulfo in Action? Lalo't
may anak din to si sir. Diba? Lalo't hindi blurred yung mukha nito ni sir. Diba? Po siya mag-viral sana po sa ibang social media ko sana, including Facebook, kung saan mas marami yung followers ko or friends. Pero ang main intention ko lang po talaga doon, parating ko lang doon nung binidyoan ko yung anak ko at yung asawa ko lang nandun po sa loob ng playground. So talagang in-upload ko siya with the status of kanino bang anak to, dahil lumapit nga po sa akin at wala po siyang kasama magulang doon. Pero dapat sir, hindi mo na pinost kasi minor yun eh. Di ba? Yung mukha ng bata, pinost mo doon na pinapahiya mo. Yun yung masakit doon po sir eh. Pero sir, yes po, hindi ko po talaga intention na Yung pala yung ano ni Idol, no? Hindi na dapat pinost kasi nakabalandre yung mukha ng mga bata. Dapat pala blurred, no? Pero yung mukha ng magulang, hindi. Ang galing! What a logic! My goodness talaga. Mahihain. Dahil wala naman po akong sinabing anything na ano. I admit na yung tone ko was medyo off. Pero wala po akong intention talagang pahiyain. Ano po yung naramdaman nyo ngayon, Nay, at ano pong plano ninyo? Sa totoo lang po, na first time po narinig yung kung siya man yun, talagang nakakapanghina po. Yung medyo natutuliro po ako ngayon eh. Sa totoo lang, kahit na ilang araw ko na sinusubukan na magpakatatag at magpakakalma dahil kailangan to ng mga anak ko eh. Pero ngayon, naku, buti na nga lang tumabi muna ako eh kasi talagang yung nararamdaman ko eh, hindi ko makapawanan. Sir Nico? Yes po. Nakaka-trauma talaga yan, no? Kahit sa akin mangyari yan, lalo't may anak din ako, nakaka-trauma talaga. Kawawa yung bata eh. Nabully yung bata. Diba? Wala ko kayong balak na mag-reach out kay nanay at apologize? Yes po, actually Sir Rafi, meron po akong mga pwedeng pakitang proof na I was reaching out. Even, ang pinakalas ko po is yesterday, kahapon lang, na gusto ko po sana makausap yung side nila. Siyempre, gusto ko po mag-sorry mismo sa family, not sa public, kung sa mga na-offend man siya. Tama yun. Dito ko po sana gusto mag-sorry. Tama naman talaga yun. Doon ka sa pamilya, direct. Huwag na sa social media. No? Pero I was reaching out po since yesterday pa, tsaka sa mga nakaraang pang araw. Wala naman pong bumabalik sa amin. So kay mami po, ma'am, pasensya na po kayo. It was never, again, my intention na mapahiya po yung anak nyo dahil ako rin naman po may mga anak. Anong masasabi mo sa mga comments mo, pre? Kung hindi may intention, anong masasabi mo sa mga kinomments mo? Ay, well, sa post ko po, may mga comments po ako doon na hindi po siya directly doon sa bata. Wala po akong any... Seryoso si Idol sa pakikinig, no? Sana, Idol, seryoso ka rin pag nasa Senate ka, no? Hindi yung pag may nagsasalita, eh, sinasapawan mo. My goodness talaga. Putik yan. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Dapat wala ka dyan. harsh or negative comments sa family or sa bata. Ano po sinabi doon sa mga comments niyo po, sir? May mga nireplyan lang po ako ng mga jokes po ng mga nagko-comment na hindi ko naman na rin po ma-recall as of now. Wala naman po sa harap ko, hindi ko po maano talaga. May mga lumalabas din. Yes po. Opo, actually may isa pa nga po kayong comment na parang pinatulan niyo po yung isang netizen doon na sinabihan niyo po na kahit sa Tulfo pa po magsumbong. Opo, ito na nga po yan. Parang ang gusto kasi nung isang nagko-comment na kahit sa Tulfo pa po. Tas magsumbong sa mama kahit kay Idol Rapi pa po. Tatawanan. Pero dapat naman talaga hindi na isumbong to sa Rapi Tulfo in action. Kahit kay Idol Rapi, hindi na kailangan isumbong. Mas lalo lang lalaki yung problema. Di ba? Mas lalo lang maraming makakaalam ng problema. Po magsumbong. Opo, ito na nga po yan. Para ang gusto kasi nung isang nagko-comment is mag-sorry ka. Kaya lang ang ni-reply niyo po is parang kahit sa Tulfo pa magsumbong. So, yun po yung isa sa mga comment na nakita natin, sir. Yes po. Ang sinabi ko kay Sir Rafi Tulfo pa po, dahil sa dami rin po nang may message sa akin since noong nakaraan pa na gusto ko interview, dito lang po talaga ako lumapit. At alam po dito lang din naman ako makakapagsabi ng side ko at makahumingi ng pasensya rin po sa side ng family. Sir Garrett, magandang hapon. Magandang hapon po. Alam mo na itong pinag-usapan, ano? Yes, sir. Talaga ito dahil remember kasi monetize yung account ko. So yung mga allegations po nila na kung bakit ko na po siya para ma-clear out lang din po. Hindi yes, sir. Na-down nyo na ba yung video na yan? Yes sir, na-down ko na po siya para ma-clear out lang din po. Hindi po, never po na-monetize yung account ko. So yung mga allegations po nila po. Ilang araw nang nangyayari. Customer din namin sila dati. Tatag kami, hindi namin maano yung damang kami. You could have at least visited. Para po ang dating nyo. Nag-consult din naman po ako sa lawyer ko. Hindi rin naman po ako ganun kadali siyempre makalabas din dahil nauna na po yung mga pambabash din sa akin.
marami naman po threats na dumating na rin sa akin. I think mas marami na po talaga. Marami na rin threats na dumating sa kanila. Pero dapat talaga hindi na to tinouch ni Idol. Pinabayaan niya na lang to. Total, wala namang planong makipagkasundo itong si Nanay dito kay Nico. Diba? Hindi niya na pinakailaman. My goodness talaga, no? Tapos siya pa yung magsasabi na hindi maganda. Diba? Pero siya, nagpapalabas siya dyan ng mga episode na kung saan merong away pamilya, tapos kasama yung anak, naka-blurred nga yung mukha ng mga bata. Putik yan, nakabalandra naman yung mukha ng mga magulang. Wala din. Kilala din ng mga nakakakilala dun sa magulang. Diba? Joke talaga, no? Ang lupit talaga ni Idol magbigay ng advice. Pero siya hindi niya makita yung mali niya. Diba? Mali yung ginawa nito ni Sir Nico, pero dapat pa bang ibalandra ulit sila dyan? Diba? May anak din to. My goodness talaga, no? Sa amin, lalo sa side ng family namin. So, hindi na po kami tapusin na natin to. Mag-earn para sa ating lahat. Huwag kayo basta abogado, ibig sabihin, kukorte na. Abogado namin. So, ito na yung sasabihin ni Nanay na, no? At makahingi po ng pasensya. Mag-usap na lang po yung mga abogado namin. Anong sabi? Mag-uusap na lang yung mga abogado namin. Ibig sabihin, kortihan na to. Kasuhan na to. O, anong purpose pa, Idol, na kailangan pang i-content dyan sa Rapid Tulfo in Action? Di ba? Anong purpose? Anong mapapala ng both side? Di ba? Kailangan, ikaw na yung mag-isip eh. Kasi, senador ka eh. Di ba, mga Tulfonatics? Kailangan iba ng isipin ni Idol, kapakanan na ng mamamayang Pilipino. Kapakanan na nila yan. Na dapat hindi niya napakailaman yan dahil mas lalo lang maraming makakaalam ng pangyayari. Di ba? Isipin din natin, may anak din itong si Nico, si Sir Nico. Pwede ring mabuli yung anak niya dahil sa pangyayari na yan. Yes, mali siya. Maling-mali talaga siya. Yung ginawa niya, hindi ba talaga maganda yun? Di ba? So, meron po kayong balak na magsampa ng kaso. Pag abogado to abogado, ibig sabihin, ikukorte na lang. Yes, Idol. Madali na lang intindihin yun. Mga abogado na nga lang yung mag-uusap eh. Lamang to. So, ito po ay lesson learned para sa ating lahat. Ito na. Mag-a-advise na si Rapid Tulfo. Pakinggan nyo mga Tulfonatics. Pag abogado to abogado, ibig sabihin, ikukorte na lamang to. So, ito po ay lesson learned para sa ating lahat. Huwag kayo basta-basta mag-post ng video, pag-isipan nyo na mabuti. Kasi, huwag kayong basta-basta mag-post ng video, pag-isipan nyo mabuti. Rapid Tulfo, sabihin mo sa sarili mo yan. Lesson learned para sa ating lahat. Huwag kayo basta-basta mag-post ng video, pag-isipan nyo na mabuti kasi bawat aksyon ninyo na hindi maganda o meron kayong binaviolate, somebody has been violated his or her rights, may katapat. Galing talaga mag-advise ni Rapid Tulfo. Bilib ako. Pat yan na demanda na huli has been violated. May katapat yan na demanda ang puti. O nga pala, yung mga small vlogger, dinimanda mo. Nakatanggap na si Atty. Libayan. Ay, nako. Pag ikaw, mga Tulfonatics, pag yung phone nyo. My goodness talaga. Aksyon ninyo na hindi maganda o meron kayong binaviolate, somebody has been violated his or her rights, may katapat yan na demanda na huli ng pagsisisi. So kung yung mga small vlogger, sisisi na ba kayo? Pwede pa kayo mag-sorry.
Handa daw patawarin yung mga small vlogger, basta sincere yung kanilang paghihingi ng sorry. Doon sa nagkaso. Sino bang magkakaso? Si Idol. Mag-sorry na kayo. Putik yan. Pero ang galing din talaga ni Idol mag-advise, no? Pero yung sarili niya, hindi niya ma-advise, no? Dapat hindi mo nagpakailaman yan. Dapat hindi mo nagawin yan. Kasi nga, senador ka na. Pero hindi. Content. Content pa rin. Viral eh. Di ba? Joke talaga, no? Joke na joke talaga. Putik yan. Ang galing talaga ni Idol. Kaya kayo napapaikot, mga tulponatics. Hindi kayo nag-iisip. Ang galing. Grabe. Advice na yan. Ang lupit. Kali man, ma'am at Nico, kayo magkaayos sa korte, then yung judge na lang makapagsasabi kung anong klaseng Tama. Judge na makapagsabi kung may ano ba to, no? Hindi pa natin alam kung ano yung ikakaso. Malalaman naman din siguro, no? Pero iyan na natin yung korte, no? magiging resulta Yes, sir. ng kasong ito. Meron ka ng abogado, Sir Nico. Anak, hindi siya ng ice lalo pa na espesyalista, nay, ma'am, yun ang hapon po, madam. At magkakaroon ng kaso. Lesson learned to para sa lahat. Thank you po. Salamat din po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Salamat po. Okay, Atty. Garrett, maraming salamat. Yes po. Thank you rin po, sir. Kayong basta-basta gumawa ng content. Huwag basta-basta gumawa ng content, Rapi Tulpo. At ipopost sa social media na later on ay kayo pwede makasuhan. Pwede naman talaga. Pwede naman talaga magkaso. Di ba? Depende na lang kung papasok yan sa prosecutor. Kung papasok yung kaso, di ba? Kung may probable cause ba talaga. Sampa ng kaso si ma'am. Opo. Sabi niya, abogado equals. Sa tingin ko, ang pwedeng ikaso dito, no? Child abuse. Number 1 yan, syempre, child abuse. No? Cyberbullying. Yan natin. Pero cyber libel. Pwede. Di ba? To kasuhan na yan. Putik na may karugtong pa. Putik yan. Akala ko yung 12 minutes na to, tapos na. Putik. May karugtong pa. Ano kayang karugtong? Bakit may karugtong pa, Idol? Dapat nga hindi na to i-touch eh. Hindi ko na maintindihan to, putik yan. Akala ko tapos na. May karugtong pa pala. May mga tulponatics, may aabangan pa kayo. Putik yan. Ang galing talaga ng senador natin. Imbis na nagtatrabaho, nasa Rapi Tulpo in action. Ang galing. My goodness. At yung mga master, no, hanggang dito na lang yung video natin. At maraming salamat sa mga nanood. At ingat kayo palagi. God bless. Babush. Yeah.